Para sa bayan, programang nag-uudyok na ituloy ang magandang simulain. Hatid ng DZRH at Department of Social Welfare and Development. Ang i-push natin. I-push ang pag-unlad. I-push ang pagbabago. I-push ang magandang nasimulan. DSWD. I-push natin. I-push mo. I-push ko. I-push natin. DSWD. I-push natin. Isa ng hindi masyadong nagmamadaling umaga ngayong Sabado. Magandang umaga po. At kamusta po ang ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng ating mahal na bayan Pilipinas. Ito nga po ang programang bago. At sana po hindi maluluma. Ito po ang programa na nagpapaalala po sa ating mga kababayan na tunay nga dapat patuloy kayo magkaroon ng pagkitiwala sa ating pamahalaan. Ayan. Sa mga patuloy na benepisyo at tulong sa inyo. Ako po si Dodi Lacuna. Pansamantalang mahalili po sa aking kaibigan na si Ginoong Cesar Chavez na hanggang ngayon ay hindi nagsasawang patuloy na mag-aral. Meron ng doctorate eh. Gusto pa magkaroon ng pangalawa bang doctorate yun? Good luck kay Mr. Cesar Chavez. Alam po natin patungo po siya ng very prestigious Kennedy School of Government sa Harvard University. Alam niyo po mga kaibigan kung ano talagang layunin ng mga panahong yun na unang mga araw ng Harvard University. Ang Harvard University, kapraso lang, Harvard University tinatag noong araw ng mga 17th century para sa mga missionaries, para sa mga pastor na tumungo sa iba't ibang lugar ng ating nagdaigdig na ito para sa pagdulot, pagpapakalat, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yun ang Harvard University. So good luck sa ating kaibigan ng ating News and Public Affairs Manager po ng DZRH na si Cesar Chavez patungo po sa Estados Unidos. Ayan, para sa kanyang pag-aaral na hindi niya pinagsasawaan. At yun nga po ay susunod po nga po ang kanyang special studies dyan po sa Kennedy School of Government sa Harvard University. Ito nga po ang programa. Welcome to this program mga kababayan. I-push natin. I-push natin mga kaibigan ang pagbabago. At ngayon po tatalakayin natin ang Sustainable Livelihood Program o ang SLP at ang Paskuhan. Ayan, Sustainable Livelihood Program ng DSWD of course at ang Paskuhan. Paskuhan po yan, hindi tama ano, Paskuhan. Paskuhan. Kasama po natin sa ating ito nga po mga kababayan, nababalitaan po natin ang layunin ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD na mamalas po natin sa mga balita po yan, yung mga benepisyo at kapakinabangan po nito sa ating mga kababayan, lalo na mga kababayan po natin na hirapan sa buhay. Ano nga ba ang SLP? So ang SLP po ay community-based po yan, community-based capacity building program na nagbibigay at patuloy na nagbibigay ng oportunidad sa mga benepisyaryo na makapaghanap buhay. Ayan, di po uso ang tamad dyan sa hanay po ng mga benepisyaryo, Panginoon, na pinagkaloob
sa SLP. Lahat po sila ay masipag na naghahanap buhay at marami namang pagkakataon na makapaghanap buhay. At makahanap siyempre ng venue. Ayan, mga lugar na mga basar kung saan maaari nilang maibenta ang kanilang mga produkto at yun nga ay nagaganap ngayon. Ang SLP, mga kaibigan, prioridad ng DSWD na mabigyan ng hanap buhay ang mga pantawid, pamilya, beneficiaries. Ayan, ang mga nakikinabang sa programang ito ng DSWD sa pamamagitan ng Ampantawid Pamilya Beneficiaries o yung Conditional Cash Transfer Program. Hindi lang po sa Metro Manila po, kundi sa buong bansa. At kasama po natin ang Information Officer ng Sustainable Livelihood Program para talakayin po, para po sa inyo ang kabuuan po ng ganitong napakagandang programa, ang Sustainable Livelihood Program. Yan po ay pinapalakpakan na po si Claire Pantoja na wala namang balak tumakbo sa eleksyon sa darating na taon. Miss Claire Pantoja, good morning! Good morning po. Siya nga Good morning po. po sa mga tagapakinig din po natin sa buong bansa. Naririnig po tayo sa iba't ibang rehiyon, tama po? Saan? Meron po tayong... Opo, sa iba't ibang rehiyon. Meron po tayong Nationwide po SLP tayo. mula Apari hanggang Yan. Ulo, sabi nga din po nila. Good morning po sa ating lahat dito. Tama po kayo, ang SLP po, ito po yung unang hakbang po ng mga miyembro natin sa Pantawid Pamilya tungo po sa pagbabago. Ang SLP naman po, ang Sustainable Livelihood Program, ito po yung sama-sama nating pagtahak po sa landas ng pag-unlad. Ngayon po, meron tayong dalawang track po para po sa mga miyembro natin. Ito po yung Micro-Enterprise Development at yung Employment Facilitation po. Ito pong Micro-Enterprise Development, hinihikayat po natin sila na magkaroon po ng negosyo. Kumbaga, kung ano po yung nasa paligid nila, yun po yung, doon po sila nakakakuha po ng inspirasyon para po sa negosyo nila. Halimbawa po, meron po tayong mga regions dyan na nakikita po nila maraming mga, halimbawa po, yung mga corn husk, Ano yun, mga corn husk? Opo. Sa Bicol yun, di ba? Sa Quezon. Opo, meron tapos yung mga bao po. Di ba po, surplus yan. Kasi po nasa paligid lang po nila yun. Nagkakaroon po sila ng creative ideas po kung paano po mas pakinabangan yun. Imbes na nandyan lang sa gilid. Yun po, yung tulad nga po ng nabanggit nyo, meron tayo niyan sa Bicol, sa Palawan meron din po tayo, cashew naman po doon. Tapos po, sa NCR, meron din po tayo dito. Kasama po natin sa studio yung mga... So you talk about the micro-enterprise development. Opo. Na programa nyo ay darating ang panahon na hindi lang micro-enterprise na yan, di ba? Lumalaki po talaga siya. Siyempre. Nagiging pong asosasyon sila, nagiging federasyon pa po. Samahan po ito ng iba't ibang mga miyembro po ng Pantawid Pamilya. Pero may halimbawa lang itutukuyin, ano? Apo. Siguro dapat paliwanag din natin sa mga nakikinig. Lalo na yung Apo. gustong minom ng coconut juice, di ba? Opo. Kasi parang naunahan na tayo, na inumpisa ang mga micro-enterprise yan na hindi talaga umusad o baka naman may problema sa komunidad at sa regiyon, ano? Yung marami pa raw ang hindi napapahalagan yung bukod juice na ngayon nasa kami na ng mga dayuhan. Tama ba yun? O meron bang maraming micro-enterprise na undertaking na? Sari-sari po yan. Mula po sa food products, handicrafts, tulad po nung buko juice, meron po tayo niyan sa Region 3, halimbawa. Sa Region 3 lang? Sample lang po yun, syempre. Pero po, kung saan po merong masipag na Pantawid Pamilya at merong, halimbawa buko, ay, maiisip po nila yan. Kasi marami pa rin may mga na panood natin sa ibang cable stations ano, na sinasabi na pinapakita lang marami rin mga siguro kailangan pa rin sila ng taguyod ang kaalaman para sa kanila na kahalaga ng buko juice. Tinatapon pa yata ng mga ibang mga farmers hindi alam talaga ang benepisyo mula sa buko juice. Parte po yun nung ilang training po namin na ipinakikilala po namin sa kanila yung teknolohiya, tsaka po yung importansya, kahalagahan po ng pagiging innovative po. Kamusta naman yung pagbubukas ng kaisipan ng mga farmers natin ukol sa micro-enterprise? Alam natin yan, noon pa yan hindi ba? Opo. Pero di ba marami mga nagsasabi at ito lumalabas naman sa balita ito na ganun pa rin ang kahirapan sa kanayunan ano? Na may mga manggagawa na hindi masyado napipick up itong micro-enterprise program o kailangan ng financing para talaga ito maisulong. Sa
Sa SLP po, holistic po ang approach natin. So, kaagapay din po yung Pantawid Pamilya. Meron po tayong social preparation po na ibinibigay po or ibinibigay para po sa kanila. Doon po, mindset pa lang, hinahanda na po sila. Bukod po doon, meron pa po tayong support po sa paggawa ng mga proposal, sa financial literacy din po. Yung ilang mga nanay po na kasama natin dito, sila po dumaan na po sa ganong training. So mga kaibigan, napapakinggan po natin na si Ms. Claire Pantoja, siya po ang Information Officer 4 ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Ano ba't ibang rehiyon, Claire? Pwede paliwanag po sa amin, ano iba't ibang rehiyon merong ganyang ningning na pagsulong na salamat ganyang po. enterprise? Mula po 17 regions ngayon, 18 na po tayo. Bawat probinsya po meron po tayong SLP na projects dyan. Pwede po kayo lumapit sa barangay or sa MSWDO po ninyo. Matutulungan po nila kayo doon. Ngayon po bukod So una-una lalapitan nila yung barangay. Kahit po yung parent leaders po natin sa Pantawid Pamilya, alam po nila ang SLP. Talking about the micro-enterprise development. So, lalapit sila sa barangay, mula sa barangay, saan sila? Parte po ng micro-enterprise ang SLP. So ngayon po, bukod po doon, meron din po tayong employment facilitation. Ayun, employment facilitation. Paglapit po nila sa barangay or sa DSWD staff natin, doon po nabibigyan po ng karagdagang kaalaman po yung mga Pantawid Pamilya na meron pa po silang ikahuhusay, tsaka po meron po silang option. Dito ba katulong yung ibang pamahalaan? Ay, opo. In terms of information, in terms of educational undertakings, in terms of other incentives, in terms of financing. Opo, nagpapasalamat po kami kasi nakakatulong po namin ang Department of Agriculture, ang DILG, TESDA, ang DTI, DOST, lalo na po sa pag-develop po ng mga produkto, ng mga beneficiaries po natin. Ang mga produkto mong sinasabi mo, Claire, ay dito lang muna sa ating bayan yan o na-export yung mga produktong yan? Iba-iba po yan. Isa pong case study natin, halimbawa yung cashew po sa Palawan. Bagitin mo nga medyo talaga mga matagumpay na mga... Dinadala na po yan proyekto. sa ngayon po, sila pa lang po yung nakakapag-export po papuntang Malaysia. Yung mga Palawan yan, yung mga kasoy na galing ng Palawan. Opo. Yung mga kasoy na galing ng Antipolo. Sa atin na po yan. Kasi po tayo lang yata yun, hanggang Marikina no? Kasi mahal Tataka ako, bakit yung mga kasoy na galing Antipolo, pagdating na Marikina, doble presyo Parang export price, kahit hindi export quality. Excuse me. Ano pa yung mga produkto na... Ngayon po, kinikilala po kasi natin yung mga produkto po na exempt na natatangi po or yung mga businesses po natin na talagang lumago po sa bangon kabuhayan. Ito po yung katatapos lang po, November 13 po. Meron po kaming nanalo, nominee po last year, si Toto Tolentino po. Ngayon po, Tiboli po siya, dati po Pantawid Pamilya siya pero delisted na po. Pag sinabi mo Tiboli ng award, parang title ba yun? Ano nga yung Tiboli? Ano po siya? Opo. Indigenous pala Ethnic group po sila. So ngayon po, dalawa na po ang farm niya. Really? Opo. Tapos dinadala po yung mga produce niya dito na po sa Manila. Umaabot na po sa Manila. Malaking bahagi pala yung nababahagian nyo, napapakinabangan, nababahagian nyo ng ganyang gawain, Ang maganda po. Yung mga indigenous people. Opo. So when you talk about the 17 or 18 regions, you also mean hindi lang yung mga kababayan natin sa Kanayon, kundi mga kababayan natin at tama lang natin dapat nating kapwa natin Pilipino na sa kabundukan, yung mga indigenous people. Ganun ba yun? Inclusive po tayo, sir, talaga. Opo. Ang maganda din po, yung mga Pantawid beneficiaries po natin, meron po silang wanting po na makatulong po sa kapwa po nila. Sila na po yung nagpupulong na ano po kaya magagawa natin para sa pamayanan natin. Ganun. Pero dito sa sinasabi mo, employment facilitation. Opo. So sa isang
negosyo na micro-enterprise na tinayo, for example, sa isang probinsya, gano'ng karami ang makikinabang sa pamamagitan ng trabaho? Ang employment facilitation naman po ay option po nila kung halimbawa po, mas gusto po nila na magtrabaho imbes na magkaroon po magtayo ng sariling negosyo. So ngayon po ang nangyayari, nagkakaroon po tayo ng skills profiling. Ano po ba ang Skills profiling. Opo. Ano po ba ang alam nila ngayon? Ano yung saan sila magaling? Tapos hinahanapan po natin sila ng match po. Sa karamihan naman ay gusto lang magtrabaho, di ba? Ang mga Pilipino naman kasi hindi naman talaga bihasa sa pagnegosyo, ano? Kahit mga micro-enterprise yung ganyang gawain, marami pa rin Pilipino marami pa rin mga Pilipino ang hindi nahihilig sa negosyo, ano? Nahihilig siyempre doon sa pera, na dapat naman pagkikitain para yumabog ng negosyo doon sa talagang may ganun ang kaisipan. Pero karamihan mga gusto lang ay makapagtrabaho. Paano sila magkakaroon ganyan ng enterprise na kaisipan na imbis na magtrabaho sa habang buhay nila ay maging isang entrepreneur, isang negosyante? Clear? Ngayon po, paano po namin sila... Pero kasi you're in the stage of profiling, hindi ba? Pinaprofile niyo muna. May profiling po tayo, tapos po... Pero wala kayong incentive system na para maging meron po entrepreneur tayo, sila. Kung talaga hindi nila ugali pagiging entrepreneur, tuturuan sila ng ganun pamamaraan para... Nandyan po yung mga sumabay sila project sa- development officers po natin na masisipag po na anong bundok, ilog, dagat yan, tinatawid po nila para lang mabigyan po ng kaalaman yung mga pantawid beneficiary natin na, uy, meron tayong skills training sa dibon ng bangus po, meron tayong rag making, nilalapitan po nila yan, tapos po ipinapakilala nila. Minsan po sinasabi nila, merong job fair dito, punta tayo doon, gawa tayo ng resume, ganun po. Sa isang region, Claire, masasabi mo ba kung ano ba average ng mga nakakaroon ng trabaho? Nakapacilitate nyo for this particular undertaking? Meron po tayong national statistic po natin. Sa ngayon po, nakatulong na po tayo, since 2011 po, nakatulong na po tayo sa 851,505 families sa buong Pilipinas po. 851,000? Opo. 500 Since 2011 families? po. Boboto. Wala nga pa pa. Ano ba mga politika kasi mainit ang politika simula kahapon. So ngayong October nga lang po, nakatulong na po tayo sa 162,000 No, you talk about families those po. 851 families. So sila ay subject o nakinabang na sa micro-enterprise development na Opo, program ninyo? at employment facilitation din po. So sila may trabaho. So ilan dyan ang, May negosyo, ilan dyan may ang nangangasiwa trabaho sa po. trabaho? Ilan dyan ang para mag-entrepreneur? Para po dun sa micro-enterprise development po natin, 87% po nung figure. 87%? Opo. Karamihan po talaga sa Mataas, ano? mga beneficiaries natin, creative po sila. Sila po yung merong may naiisip po silang negosyo. Kumbaga, nagkaroon po ng pagkakataon talaga 87%, maganda yun, mataas, ano? Opo. Kasi sinasabi nyo, pag talaga may pagkakataon ng sino mang Pilipino na mapaliwanagan, na maturuan ng kanyang klaseng negosyo kahit maliit at merong tulong na pinansyal, ay itatawid niya talaga at isusulong. Opo. Ano? Opo. Dapat talaga hindi pabaya. Kahit sa sinasabi nila, maraming Pilipino ang walang hilig sa negosyo. Pero pag mga sinasabi mo, that's really a remarkably high rate, 87%. Ang on their own ay binuo itong entrepreneurial venture undertaking at isinulong. Opo. So yung 87%, the rest of them, the rest of the Employment na po 13% sila. ay mga Nagkaroon po katrabaho na sila ng trabaho. So mas marami pa yung nangangasiwa kaysa doon sa mga nagkatrabaho. Siyempre, lalawak naman yung bilang ng mga nagtatrabaho. No? Hindi naman mananatiling ganyan lang yan. Opo. So but what you're saying is that makakaproject ka pa na mas malaking bilang ng mga pakikinabangan ng ganitong programa. Ganun ba, clear? Opo, yun po yung layo natin na taon-taon magkaroon po tayo ng dumami po yung mga pantawid pamilya beneficiaries na natutulungan natin. Pero sir, bukod po kasi sa pantawid pamilya, tumutulong din po tayo sa mga non-pantawid pamilya members po natin. Paano man tutulungan naman yun? Yung mga non-pantawid family members o family beneficiaries. Paano naman yun? Ganun din po yung
proseso po natin para sa kanila, sir. Sila po yung mga tao na tulad po ng nasabi nyo, andyan na po yung willingness at saka po yung entrepreneurial spirit po. Dumadating na lang po kami para linangin po yun. Ano mga regions? Ano ba mga regions ang kailangan pa ng ganyang tulong? Lahat po ng regions, meron po tayong Sabi mo 18 regions yan eh. Opo. So 18 regions. Pero yung sinasabi mo 87%, hindi equal ang distribution yan, di ba? Among the 18 regions, di ba? Yung sinasabi mo 87% ang talagang nakikinabang sa pangangasiwa at pagbuo ng ganyang mga entrepreneur. Ang oras ba natin, 27 minuto, makaraan po ang 11 ng umaga. Ngayong Sabado po, nandito po tayo sa programang i-push natin ang pagbabago. At ngayon po ay ngayon po, tadako naman tayo dito sa kanilang programa. Sa programa din na kung tawagin po ay Paskuhan. Paskuhan, ano? Paskuhan. At para po talakayin ang layunin ng Paskuhan. Paskuhan, hindi Pasko dyan, ano? Paskuhan. Ay narito po ang ating bisita, si Mr. Noli Luna. Siya po ang Project Development Officer ng DSWD NCR. Ukol nga po ito sa Paskuhan event. Mula from the regional and national level. Mga kaibigan, kung meron po kayo tanong kay Claire Pantoja, kung nga po dito sa Sustainable Livelihood Program, ay maaari po nyo iparating sa amin sa pamagitan po ng pagtawag o pag-text. Ano po, kung meron po kayong gusto mga issue ng liwanag, gusto maliwanag. Magandang umaga po, Noli, Mr. Noli Luna. Ayan. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. So yung Paskuhan po natin, ito po ay gagawin po natin to sa pangunguna po ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD na kung saan po magkakaroon po tayo ng bazaar and festival. Bukas na po ito. Nagaganapin po natin sa Araneta Center sa food park po ito. Malapit po ito dun sa malaking Christmas tree. Kung mapapansin po natin, doon po tayo bukas. So iniimbitahan po natin ang publiko na pumunta po tayo bukas doon. Mamili po tayo ng ating iba't ibang uri po ng produkto na ibinibida po ng ating mga Pantawid Pamilya beneficiaries mula po ito sa iba't ibang rehiyon po ng Pilipinas. So, kasama din po namin doon bukas po ang iba't ibang ang mga Pantawid Pamilya beneficiaries kung saan po magkakaroon din po sila ng talent show na ibibida rin po nila yung kanilang mga angking talino. Yun po. Bukas po yan, ulit, 8 a.m. po hanggang 9 p.m. Kita-kits po tayo bukas. 8 a.m. hanggang 9 p.m. Opo. Sa iba't ibang reyon ng ating Yes po, bayan. may bazaar po tayo bukas. Would you talk about iba't ibang reyon doon sa mga... The 17 regions po, meron po Sa tayo. syudad ba yan? Doon sa mga capital cities? Yes po, sa NCR po, kabilang po yung ating 17 LGUs. And then mula din po sa iba't ibang rehiyon kung saan po sir, dumating na po sila ngayon sa Paskuhan, mga kaibigan, Yes. sa iba't ibang reyon. Pangalawang bayan. taon na Simula po. bukas, ano? Opo. Simula daw bukas yan sa pamamagitan nga ni Mr. Noli Juan, ang Project Development Officer ng DSWD NCRS LP. Ano? Bali ano yan? Bali talagang super sale yan. Ganun ba yun? O 50% down ba yan? Parang mall sale ba yan? Paano Hindi ba yan? naman, sir. Basta Siguro, Opo. Depende po sa gawa po ng ating mga beneficiaries. So, hindi naman po sila doon malulugi doon sa kanilang Pero alam mo yung mga kaibigan, ang ganda nga po yan, hindi ba? Para doon sa mga taong naghahanap ng, hindi naman dapat i-bargain, ano? Yes. Hindi na dapat tawaran ang kakayahan ng ating mga kababayan, ano? Huwag ginawang, hindi, nagbibiro lang ako kanina, sinabi ko hinambing ko sa sale sa mall. Pero dapat huwag na po natin tawaran ang Yes. presyo ng ibebenta dyan nga po sa Paskuhan sa iba't ibang rehiyon ng ating bayan. Dahil pagtulong po natin sa kanila po yun na dapat manggaling po sa ating puso at kalooban na gusto sa pamamagitan ng tunay na kalooban na pagtulong ay hindi naman natin dapat tawaran, di ba? Parang ang pagbibigay natin ng tamang presyo doon sa produktong yan. Pero pwede sila tumawad, ano? Pwede naman po sir. Tumawad. Pwede naman po. Ay isang paraan para lalo silang ma-encourage, di ba? Lalo ma-encourage na palawakin ang kanilang karunungan, na palawakin ang kanilang mga negosyo, palawakin ang kanilang mga kanyang klaseng buhay. Mga kaibigan, nandito po tayo muli sa programa pong i-push natin ang pagbabago. Ang oras po natin ay 31 minutes after 11 in the morning. Ngayon pong Sabado, ako po si Dodi Lacuna. Magbabalik po kami pagkaraan po lamang ng ilang paalala.
Oras hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified at maker ng world-class quality Pride detergent. Ako po si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Season 10 na po tayo ng Katumbas ay Biyaya. Patuloy po namin kayong paglilingkuran ng National Nutrition Council para gabayan kayo sa tamang nutrisyon. Makinig po tayo. Pakinggan ang Katumbasay Biyaya ng National Nutrition Council tuwing Sabado sa bagong oras, alas 10:30 hanggang alas 11 ng umaga, simula March 14. Mga misis, siguraduhin maayos ang laban ng inyong washing machine. Pride Power Wash Detergent ang gamitin. Kaunti ang bula nito. Talagang specially made for washing machine. Pride Power Wash Washing Machine Detergent. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang galing pala ng Stardom. Di napapanood mo special effects sa Hollywood movies. Makikita mo ng live dito. Sa stage. Di lang effects sa magaling. Pati story. Sabi ko nga sa barkada walang pipikit. Kasi ang daming pwedeng mamiss. Hanap tol. Pati sounds high-tech. Ngayon lang ako nakakita ng 360-degree screen. Ang laki tol. Cool. Experience the 360-degree giant dome projection, the special effects, and the great story in Star Dome. Another first in Star City. Kaya, tara na! Ang pinakamagagaling at pinakasikat na mga awit, ang inyong mga paboritong OPM songs, magsasama-sama sa isang maningning na gabi. Isang malaking concert para sa OPM industry. Kasama ng PMPC at Airtime Marketing and Erase. Ang top recording label sa bansa at ang pinakasikat na OPM artists. Pamusikatan, the 7th PMPC Star Awards for Music. The best of Pinoy recording industry. November 10, 7 p.m. at the Kia Theater in Araneta Center. Pamusikatan is in partnership with the Manila Broadcasting Company. Onwards, OPM! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Parating na ang birthday ng apo mo at ang inyong electricity bill tumas at kailangan mo pang bumili ng gamot. Yan ang mga nagbabagang balita ngayon. Ang good news, PNB SSS Pension Loan. 1.25% lang ang interes. 2 hours lang ang processing. May libre pang ATM safe para protektado ka sa nakawan. Healthy ka Pinoy pang emergency. At credit insurance para bayad ang utang kapag pumanaw ang pensioner. PNB SSS Pension Loan. Maasahan sa kahit anong pangyayari. Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ko. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Shield galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Badly put. Badly put. Napaka-badly put ng phrase na badly put. Masama na nga ang pagkasabi, pero nire-reco mo pa rin. Bakit hindi na lang bubbly put para masaya? O badly Cooper para gwapo?
Pwede ring bading lipot. Chumever ka na sa Ad Summit Pilipinas 2016. March 9 to 12, Subic Bay Freeport Zone, Chever, something. Jenas. Lahat gumaganda kapag nilalaro. Pati yung bad lipot. Ad Summit Pilipinas 2016. Come out and play. Bago mag-collect ng pangalan ng bibigyan ng regalo, collect ka muna ng 6 sachets of Unique Toothpaste, 10 ml, any variant. 1 box of Unique Toothpaste, 50 ml, 100 ml, or 150 ml, any variant. 6 sachets of Pride Powder, 40 gram, any variant. 1 pouch of Pride Powder, 500 gram, or 1,000 gram, any variant. 1 wrapper of Pride Bar, 400 gram, any variant. 1 box of Star Wax, 90 gram, or 180 gram, any variant. 3 sachets of Smart Liquid 50 ml, any variant. 1 pouch of Smart Liquid 200 ml, any variant. 1 label wrapper of Smart Paste 200 gram or 400 gram, any variant. 1 wrapper of Shield Bath Soap 60 gram, any variant. 1 box of Shield Bath Soap 90 gram or 120 gram, any variant. 1 empty pack of Nescafe Classic 25 gram. 3 empty sachets of Milo 22 gram. 2 empty sachets of Milo 24 gram. 1 crown of San Miguel Pilsen Grande or 320 ml. 1 crown of Gold Eagle Beer 1000 ml or 320 ml. Malay mo, 1 milyon ang magiging budget mo pang regalo pag nanalo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2016. Hatid sa inyo ng Unique Toothpaste, Pride Powder Wash Detergent, Smart Dishwashing, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Nescafe Classic, Milo, Land Bank, Gold Eagle Beer, San Miguel Pale Pilsen. Submission of entries is from November 16 to January 15, 2016. See posters for complete details. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0985, series of 2015. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid na. Tanggaling-galing. Sa presyong magaling din. Ang galing ng number 1 na Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Malabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggalang sebo, tanggal bakterya, tanggaling-tanggaling Smart Dishwashing. Paste man o liquid, may double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-tanggaling Smart Dishwashing. Smart Dishwashing, paste man o liquid, tanggaling-galing sa presyong magaling din. Smart Dishwashing, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, imin ko may abihon, palapaksot, tahon, quick cook, kay dali, ang dami-dami. Kumeya is very yummy. Kumeya, you will love it. Ito ay pansit na sulit. Kumeya. Komea 3Q Bihon, ang pansit na sulit. Negosyo tip mula sa DTI. Para sa mga nagnanais na magtayo ng maliit na negosyo, mainam na iparehistro ang pangalan nito at kumuha ng business name certificate mula sa DTI. Hindi lamang nito maisasaligal ang inyong negosyo, makapagbibigay din ito ng kapanatagan sa mga mamimili at mapuproteksyonan ang pangalan nito laban sa mga may nais gamitin ito. Para sa rehistro ng mga partnerships o korporasyon, mga negosyong pagmamayari at pinapatakbo ng higit sa isang tao, makipag-ugnayan lamang sa Securities and Exchange Commission. Pakatandaan na ang business name registration ay hindi permit to operate. Ang permit to operate ay maaaring makuha sa Mayor's Office kung saan mo itatayo ang negosyo. Tuloy ang magandang usapang may pakinabang. DSWD, i-push natin! Kasama po natin ang ating producer, walang iba kundi si Jana Banana Behero ngayon para po sa pinakabagong DSWD Bulletin. Good morning, Jana. Good morning, Mr. Dodi Lacuna. Wow! First time, sir. Thank you naman at nandito ka na. Pero alam mo ba na marami Hindi palang pa. nawawala? Nawawalang... Oo, kailangan nating mahanap tong mga taong to dahil sayang naman yung kanila sanang benepisyo na makukuha mula sa DSWD. Sinabi mo na sa... Nawawala, ah? Hindi mahagilap. Sinabi mo na sa NBI. Papahanap natin yan. Etong mga babanggitin natin mga pangalan, nakatira sila sa barangay, Bagong Silangan, pero kayo po ay hindi po mahanap ng DSWD. Sayang po dahil kwalipikado po kayo bilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sayang naman po ang benepisyong inyong makukuha. Nandiyan po si Beatriz
Tabunar, Norman Cruz, Patria Antipado, Janet Soriano, Jeneline Escultero, Jessica Bescante, Leticia Horca, Mary Jane Marcil, Vivian Ramirez, Angelita Manigaw, Menchi Cristal, Maricel Acebo, Mona Lisa Carta, Denia del Rosario, Aurora Lalo, Geneva Paziyugan, wow, Jane Torres, Sherlyn Humadyaw, Remedios Barbadillo at Merly Bernice. Pero sa buong Metro Manila po, meron pong 58,186 na beneficiaryo po sana. Na, 1,000? yes, 100 beneficiaries na hindi matagpuan. halos 60,000 na hindi matagpuan. Na sana po, kwalipikado po kayong maging Kwalipikado sila, beneficiaryo. sayang. Pero hindi po kayo Pero pagdating ng makita. eleksyon, sigurado matatagpuan yan. Oo, Di maboboto rin yan eh. paano po kayo, Paano hindi mga applying magiging... voters, ano? Hindi naman Hindi siguro naman, eh. hindi naman, joke Paano po lang. kayo magiging kwalipikado? Kailangan nyo pong pumunta sa pinakamalapit na DSWD office sa inyo pong lugar at o kaya naman po sa inyo pong barangay hall. Magpatulong po kayo dyan para makapunta po kayo sa office ng DSWD. Sayang na sayang po ang inyo pong benepisyo. Sinasabi mo, sinasabi mo dyan, kahit nasaan sila naroon ngayon, kahit anong, Yes. saan man sulok ng ating bayan, bansa, ay lalapit lang sila, pupunta sila sa pinakamalapit na DSWD office. Yes, At ayun. pakikinabangan nila yung ganyang programa. Ayan na nga. Additional cash transfer yan, di ba? Tama ba? Yes, Sir Dodi Lacuna. At yan po ang ating DSWD Bulletin number 1. So maraming salamat, Ms. Jana Banana Behero, ang ating magandang producer ng programa nga pong ito. Sa pagkakataon po ito, allow us to introduce, kaya para po mas maunawaan pa natin ang tulong na binibigay ng SLP sa ating mga mahihirap na kababayan na siyempre ang pakiramdam ay hindi sila masyadong nahihirapan. At sila ay tinatagoy nila ang kanilang pagangat mula sa kanilang dating kahirapan. Ayan, meron po tayong mga bisita, tatlo po sila, tatlong beneficiaryo ng ating nakakasama po ngayon. Sina Milagros Dizon, good morning. Good morning, Ate Milagros. Good morning, Jocelyn Alviar. Good morning, Jocelyn. At si Joby Dulang. Magandang umaga po. Good morning, Ate Joby. Ayan po. Si Mila, ito nga pong si Ate Mila Milagros Dizon ay beneficiary ng Pantawid Pamilya at ng Self-Employment Assistance. Ito pong SEA-K, tama ba? SEA-K. Habang si Jocelyn naman ng Caloocan ay SLP beneficiary. Ganon din si Joby Dulang, siya din po ay SLP beneficiary. Mila, sabi mo nga sa amin, paano umangat ang buhay mula doon sa dating nagsimula po ako bilang beneficiary ng Pantawid 2008 and bilang pagiging parent leader po ng Pantawid, bali naging beneficiary po ako, naging parent leader and nagpatuloy po ako doon sa pagiging Pantawid at natulungan po ako ng ating DSWD SLP sa tinatawag po nating SEA-K program, yung Self-Employment Assistant Kaunlaran. So tinulungan po nila kami, napahiram po nila kami ng pera para makapagsimula po kami sa negosyo. So yung pahiram po nilang pera po na yun sa amin ay walang tubo. Ibinabalik po namin yung sa DSWD ng magkano lang po yung aming nahiram at yun po yung pinagsimulan ko para makapagnegosyo. Kamusta na negosyo mo ngayon? Okay po. Okay naman po yung aming negosyo. Tuloy-tuloy naman po. At doon po ako nagsimula na kung saan ay makatulong po sa aking asawa sa pamamagitan po ng kinikita ko kahit pa kunti-kunti lamang hanggang po sa ito ay medyo maunlad na sa tulong po ng ating DSWD. So, noon po So, bisa talaga medyo nahirapan ka? Medyo mahirap po, pero tinulungan po kami ni Sir Noli. Nagkandak po sila ng mga training para kami po ay matutong magnegosyo. Dati pa ano ginagawa mo? Dati po sa bahay lang po ako, taga-upo. Opo. Kasi po talagang pong bahay lang ako. Sa bahay, sa school, mag-aalaga po ng aking mga anak. And dahil po ang aking asawa ay security guard, medyo maliit yung kinikita. Kapag ka po isang linggo, ubos na yung kanyang kinita, sa sunod na linggo, aawahin ko na siya. Dahil wala na po kaming isa. Buti nagpapakita sa'yo sa susunod na linggo. Kahit kayo mag-aaway, ha? Medyo kapag ka po paggising ko sa umaga at sabihin ko wala nang pambaon ng aming mga anak, ayan na po yun, magkakaroon na kami ng problema. Pero hindi na kayo
masyado nag-aaway ng asawa mo? Hindi na po. awa ng Promise, hindi Diyos. na po. And sa ngayon po, dahil nung nagnegosyo po ako, talagang malaking tulong po yun dahil talagang nakaka-survive po kami sa aming mga pang-araw-araw dahil yung tinutubo ko po doon napapakinabangan po namin sa pangbaon na aking mga anak and sa pamasahe. Salamat, Mila. Si Jocelyn naman, kwento mo naman sa amin paano ka nag-umpisa. Magandang umaga po. Ako naman po. Ng Caloocan, ano? Taga Opo, Caloocan. ng Caloocan, District 2. Isa po akong parent leader. Tapos po, pinag-aral po kami ng DSWD sa dressmaking. Katatapos lang po namin kahapon. Pero ang graduation namin by March pa. Tapos, kasali din po ako sa SEACE. Yung nakuha ko po sa SEACE, yun ang inuumpisahan ko po sa negosyo namin doon sa dry goods. Yung mga cortina, sir, mga gano'n ang gawa ko po. Tapos, malaking tulong po sa amin na nagkaroon ng SEACE dahil gaya po sa akin, isang nanay at tatay, kahit may asawa po ako. Nanay at tatay ka. Kasi po yung mister ko, wala na po siyang trabaho. Ako na lang. Tapos po, dalawa po ang aking college, isang fourth year po, tapos isang Dalawang third year. college ka na. Opo, yung isa po, Congratulations. marketing, yung isa, seaman. Kaya lang po, hindi ko sure kung makatapos ngayon yung seaman ko sa itong semester kasi sa hirap ng cancer kasi mas malaki ang tuition kasi po ng seaman. Pero sa awa ng Diyos po, sisikapin kong maitaguyod ko yung mga anak ko po. Dahil, Siguro dapat di ka magduda sa kakayahan mo, no? Opo, sir. Kung pagdudahan yung kakayahan mo, Opo. na may tatawid mo yung anak mo sa kanyang Opo, pag-aaral. kasi mulat sa po naman pala po, sir, yan naman talagang kinuha ko sa mga anak ko. Hindi, Saka malaking tulong ito, yung SLP. Opo. No? Kasi po, Talaga yung sir, naangat yung buhay sa ng SEACE dating- po, bukod dun sa yung kwan lang namin, pagkatapos namin yan, meron po, hindi namin malalaman, mayroon pa pala kaming savings doon. Wala po kaming tubo doon sa SEACE iniram namin, pero may savings pa kaming matatanggap pagkatapos ng Wala na kayong tubo doon. Opo. Wala May din na kayo savings pa tinubuan, kami. pero may savings pa kayo. Opo. Ganun. Kaya malaking bagay po Tapos yung na savings yun, hindi nyo nagkaroon po ang naman pahiram na gagawin pantawid ng SEACE Hindi po. naman. Sige, maraming salamat. Si Joby naman, kumusta na nakaranasan mo, Joby? Magandang umaga po, Kuya Dodi. Napiyayaan ng SLP. Nagpapasalamat nga po ako dyan sa pantawid sa programa ng ating gobyerno. Kasi po, Kapangunan ni? converges po yan eh. Ang SLP po, sa pangunguna po, DSWD Secretary po, syempre, ni Ma'am Dinky. Pati naman natin si Secretary Dinky. Good morning po. Good morning po, Ma'am Dinky. Dinky Suliman. Good morning. Kamusta ka na, Secretary Dinky? Kasama ko kasi si Dinky, si Secretary Dinky sa UP. Healthy yun, At magaling. natulong ako. Healthy Tuwan-tuwa si ba Ma'am. kayo na hindi na siya tatakbo sa, nagbago kanyang isip na tatakbo sa Senado? Hindi. Tuwan-tuwa kayo. Kahit po tumakbo siya, Kuya Dodi, okay lang po. Kahit tumakbo daw kayo. Kasi po, Dinky, hindi pa po siya kandidato, tumutulong na po siya sa kapwa niya. mas makatutulong sana siya kung Kung tatakbo tumakbo sa siya. Senado. Sana po. Ayan. Para may lakas. Para may lakas. Power. Ayan. Sige, Joby. Sige, Ako pakituloy. naman po, 4 years na akong pantawid beneficiary. Parent leader din po ako ng District 4 Manila. Dati po ako, manicurista po ako eh. Tapos, nagtitinda po ako ng mga, palamig lang yung mga sagot gulaman, puro juice lang po. Ngayon po, converges po nga po ang SLP, meron sila yung SEACE Kaunlaran. Nagpapahiram po sila ng dagdag na puhunan, ng walang tubo po. Di ba kami po mga vendor, mahilig po sa 5-6. Siyempre, mas natuwa kami dahil yung po wala pong tubo. Kahit saan po tayo ngayon, wala pong nagpapahiram ng walang tubo. Dito lang po sa DSWD, sa SEACE lang po. At the same Kumusta time naman yung po, mga obligas mo sa mga 5-6? Kung may 5-6 na pang obligasyon, wala na po kasi po, pinahiram na nga po kami ng DSWD, ng SLP. Marami ka bang kilalang ganyan? Marami po kasi po, sa Balikan natin paligid. balikan natin si Claire. Miss Claire, marami bang ganon? Yung sinasabi niya na tumalikod na sa kanilang pagiging biktima ng mga medyo malalakas na tubuan na negosyo. Marami bang ganong mga babatay sa mga Kami ganun pag-aaral din. niyo? Microfinance Tulad kami po dati. nung, tama po yung sinabi ni Ate Jovi, tulad po nung nabanggit natin kanina, dumadaan po kasi tayo sa proseso na iniiba po natin yung mindset nila na hindi lang po yung magbibigay po tayo ng pondo, ganyan. Hinahanda
po natin sila dun sa pagbabago po na matatamasa po nila. So, kamusta ng buhay mo ngayon? Ngayon po, di ba nadagdagan nga po yung puhunan ko. Marami na po akong paninda, may mga merienda na po. At the same time, nakakatulong po din po ako sa district office po. Minsan, te-text lang nila kung ano pong order nila. Di-deliver po namin. Yung mga out of school youth sa amin, minsan sila po nagdadala doon. Binibigyan po namin sila ng porsyento o kaya ng merienda po. So, at the same time, nakakatulong na kami sa mga out of school youth, nakakatulong din po ako sa kapwa ko. At natutulungan ko rin yung pamilya ko na madagdagan yung aking kita. At tapos po, hindi lang din po, pantawid lang po beneficiary ang natutulungan ng SLP. Pati po mga non-pantawid po. Kasi meron po kaming, nagpapahiram din po sila ng dagdag na puhunan na hindi po miyembro ng pantawid. Sa amin, sa lugar namin, marami po nakakuha niyan. Tsaka, hindi lang po din yan ang tinuturo sa amin. Tinuruan po kami mag-savings. Yun nga po yung sinabi kanina ng kasama ko. Kasi May po, savings pa pala. kasi lingguhan po namin itong hinuhulugan po. Sa hulog po namin, halos, Ilang porsyento ang hulog nyo? halimbawa po, Nakahiram kayo ng... sa 3,000 po, 3,000 106. Ang savings po namin doon is 30 pesos po. So, yun po, hindi po namin nawi-withdraw yun. Nawi-withdraw namin yung pagtapos na po kami. So, ibig sabihin po, ang tinulong sa amin ng SLP, hindi lang po tungkol sa pera. Tinulungan po nila kami kung paano mag-save para po sa future ng mga anak namin. At the same time po, tinulungan nila kami magkaroon ng tiwala sa sarili namin at sa kapwa po Dati hindi namin. kayo nakakapag-ipon eh, no? Opo, hindi Dati talaga kayo po. makapag-ipon dati. Ano Kasi pumiikot lang yung pera sa amin eh. Noon, di ba, 5-6? Oo, umikot Lugmok ng tao sa 5-6. Sa Hindi pa 5-6. Sa mga nagpa-5-6 dun sa komunidad nyo, ban na. Hindi naman po. Yung mga Bombay. Hindi naman po. Kasi hindi naman namin Sana kasama sila doon sa hindi matagpuan, ano? Yung mga okay. nagpa-5-6. Kasi alam ko, hindi naman. Kasi alam ko, marami tayong mga kababayan na hirap na hirap. Pero sa Diba? totoo lang po, Taguyod na kayo lang Kuya obligasyon Dodi, dyan sa nagpapasalamat po kami kasi ang laki pong bagay talagang naitulong nila po sa amin. Dahil saan po kami makakita nung mangungutang kami ng magbibigay ng wala pong tubo talaga. At the same time, nakapag-save pa po kami. Yung po ang malaking pasasalamat po namin dito sa programang Kasi isang malaking problema ng bayan natin yan. At ng pamahalaan din natin pinoproblema. Paano itataguyod ang ganyang kaisipan ng ugali ng Pilipino na mag-ipon. Kasi alam niyo ba, ang Pilipinas isa sa pinakamababa, meron sa pinakamababang bahagi o bilang ng mga taong nag-iipon. Ibig sabihin ko, konti talaga ang nag-iipon dito. Ano? Opo. Kami po naimulat po talaga kami nung aming mga nagturo po sa amin tulad po ni Sir Noli, sila Ma'am Judith. Naimulat po talaga nila kami kung paano kami magnegosyo at magtabi ng pera para sa ganun kung kailangan meron kaming madudukot. Paano yun? Yung susunod na hakbangin nyo ay palawakin ang negosyo, di ba? So nag-iisip kayo ng ganyan. So siyempre, lalawak ang negosyo. Para malumawak ang negosyo, kailangan nyo ng refinancing o karagdagang kapital. Yun ba yung maasahan nyo pa sa DSWD o iniisip nyo meron mga pamamaraan para makakuha sila ng private investor? Excuse me po, pwede po ako sumagot. Sige, doon. pwede. Kasi po, yung sinasabi niyo po, halimbawa, di ba, gusto namin mas papalaki. Yun nga po, pwede po namin na gamitin yung savings po namin para po mas madagdagan po ang aming puhunan po. Kaya po may savings, pwede namin kunin yun. Pwede rin naman namin gamitin yun sa pag-aaral din ng mga anak namin. Kasi sa amin na po yun eh. Actually, ako nga po nakapagpatapos na po ako ng anak ko, 5 po anak ko. May college na po akong gumraduate. At tinulungan din po nila makapasok ng trabaho anak ko sa DSWD po. Tapos may isa pa akong college, 2 high school. Actually po, talagang tinutulungan po nila kami. Hindi lang naman po ako eh. Marami po kami. Isa lang po kami sa representante na nandito na nagsasabi na talagang Joby, taga sa tumutulong sila. anong bahagi ng Maynila? Balik-balik po. Sa balik-balik. Kasi nasabi mo sa balik-balik. Yes po. Sa balik-balik. Mga ilang daan kayong nakikinabang dyan o ilang milyon kayong nakikinabang Sa District 4 po, meron po kaming 3,107 na District 4. District 4 lang po yon ng So Manila. yun, kinabibilangan ng mga ilang barangay, mga 50 barangay yata yun, di ba? More or less po. Oo. Mga 3,107 pong na beneficiary. Kasi may 301 po kaming parent leader sa District
District 4 po. Kasi nasabi mo, yung bilang na yun na nakikinabang ay sana madagdagan pa. Sana madagdagan Talaga pa. pong nadadagdagan kasi hindi lang po patawid beneficiaries ang natutulungan. Meron pong mga hindi pantawid. Pag nalaman nila, natiyak sila sa kapakinabangan ganyan, kamukha ng pinapahayag ni Joby, ay marami nakikibahagi sa... Actually po, sa programa. nagpapasalamat nga po kami doon sa mga chismosa kasi marinig lang po. Magpasalamat ka doon sa mga chismosa. Opo, kasi po, bulong-bulungan lang po na makakahiram ng pera through SLP po at saka through skills training po. Sumusugod na po sila doon para talaga pumila po at magpalista po. Kasi talagang parang nainganyo sila eh. Actually po, yung skills training po, marami na pong nag-aaral niyan eh. Sa amin nga, kami nga rin po, nag-aaral kami. At the age of 40, saan ko po makakita na mag-aaral ka po, magluluto na, mag-baking. Sagot po nila lahat. Kami, pamasahe lang namin, ang sagot namin. Si Jocelyn, sige, Jocelyn. Dressmaking po. Sagot po kami ng DSWD. Si Sir Dodds po ang namamahala sa amin. Bali, ang bayad po sa amin. Bali, kasi yung pinasukan namin, private yun. Private school. Bali, 13,000 po bawat isa sa amin na pantawid. Ngayon po, ayun, sabi ko nga kay Sir Dodds para makabawi-bawi naman. Sir, pwede naman ako kung gusto nyo na yung mga pantawid na ibang mga magulang na gusto matutong Malay, willing naman po ako magturo sa kanila. Sa akin naman, sir, ako po kami sa Ateneo po kami, nag-NHTP kami, yung financial literacy. Sagot din po yun ng DSWD. 3 buwan kaming nag-aaral ng gano'n. So, sabi yung dressmaking ay natuturo ka ngayon para iba magkaroon ng kanyang maliit na negosyo. Kamusta naman? Bukas naman na kailang kaisipan. Marami naman tumutulog sa'yo. Kasi ngayon po, sir, kahit sa mga member ko po, yung iba kasi, turuan mo naman magpatakbo ng makina. Sige, punta ka dito sa akin. Kasi meron pa akong makina. At least daw, kahit papaano, yung pagpaputol-putol, binabayad nila. Hindi na nila ibabayad sa... Kaya, ayun, tinuturuan ko rin din po sila. Miss Claire, sa tingin mo, kung ganitong patuloy na sumusulong yung programa at maraming nakikinabang, kasi may mga balita na yung level ng poverty sa ating bayan ay hindi masyadong bumababa. Pero ikaw, matitiyak mo na sa ilang taon para magkaroon ng ganyang pagbabago sa buhay at bababay bilang ng mga nahihirapan talaga. Tungkol po dun sa dami po ng mahihirap natin. Kasi po, ang dami po, yung number na po yan, ano po yan static po yan. 20 to 30%, hindi ba? Ang tao po natin nagbabago. Meron po yung umuunlad, meron po yung humihirap. Kaya po, kumbaga yung level po natin, mas focus po tayo dun sa tao mismo kasi po yung figure na po yan, may mukha po yan kumbaga hinahanap po talaga natin sila. So karaniwan, sinasabi mo, pag laman nila, natiyak nila na ganyan kalaki kapakinabangan sa proyekto nyo, makikibahagi sila. Sa totoo lang po, sir, so it's just a matter of reaching out to as many as you can, no? Mas nahihikayat po sila pag nakikita po nila yung mga nanay natin na nagtatagumpay na po. So maraming salamat po sa inyong pagdulo po sa programa pong ito. Si Miss Milagros Dizon, si Jocelyn Albiar at si Joby Dulang. Ayan, mga beneficiary po sila ng SLP, ng mga mahihirap na kababayan. Pero kung titingnan natin sila, kung mababanaan natin sa kanilang mukha ngayon, hindi na mukhang mahirap Hindi na sila mahirap, hindi na sila nahihirapan sa buhay. Pakiramdam po nila, di ba nababanaan ko namin sa mga mukha nyo, may tagumpay na kayo sa buhay. Sabi po kasi ni Ma'am Dinky, hindi porket mahirap ay magmumukha kang mahirap. Dapat lang. Hindi ka mahirap, hindi ka mahirap. Hindi porket siyang mahirap. Kadalasan pakiramdam lang. Hindi porket mahirap kami, wala na kami karapatang gumanda, Sir Doggy. So sila po hindi na mukhang mahirap. Wala kayo mababanaan na hirap sa kailang mukha. Pwede na silang utangan. Ayan. Akala nga, sir, maraming Okay, maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa programang ito. Meron tayong DSWD Bulletin. At syempre, kasamang Dodi. Sa pamamagitan ni Jan. Yes, para sa iba pang mga katanungan, pwede po kayo mag-tweet sa @DSWD Serves at mag-post sa facebook.com/DSWD Serves. Pero merong napaka-importanting paalala
Pamilya para sa ating lahat, ang ultimate heartthrob na pumapantay kay Mr. Dodi Lacuna. At syempre, siya po ay walang iba kundi si Mr. Piolo Pascual. Ano yan, Piolo? Alam mo bang may magagawa ka para maging sapat ang bigas sa Pilipinas? Be responsible. Konti-konting kanin muna para maiwasan ang tira. Para maiwasan ang tira. Para maiwasan ang tira. Para maiwasan ang tira.